Kadalawamput-tatlo ng Agosto, ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong ating ialay mawiin sa tindahan niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin ay lalang. Tanay na po niya, hindi raw hawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Iwalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga bata, mga kapatid, kasama ng inyong mga intensyon, ng ating mga personal na intensyon, at mga intensyon na inalay sa misang ito, patuloy tayong manalangin para sa ating lahat na tayo ay sa bandang huli ay iligtas ng Diyos sa COVID-19 at sa lahat ng mga sakit. Patuloy din po tayong manalangin para sa ikatitigil ng gera sa pagitan ng Russia and Ukraine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ngayong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Aminin po natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at kapatawaran sa Panginoon. Tumahimik tayo sandali at suriin ang ating sarili. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa awa at patawad ng Panginoon, magbigay po tayo ng papuri sa Diyos. Lakasan po natin ang pagkanta. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Kristo, bugtong na anak, Panginoon, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sabay mga bata, umawit ng malakas. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Luklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Amen. Papuri Sa sa Diyos, papuri sa Diyos. papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip,
agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing na ulila at ang pagsusumamon ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang ililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang ililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kaniyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang iniligtas. Nililipol niya yung masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig taing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Ang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kaniyang ililigtas. Sa napakukupkop siyang lumilinga. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kaniyang iniligtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos.
Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Umawit po lahat. Alleluia, Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, mga bata, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Mga bata, mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi! So kayo mga bata, kayo ba'y nananalangin? Nananalangin ba kayo mga bata? Anong gusto ninyo sa panalangin ninyo? Gusto ba ninyo na ang panalangin ninyo ay kalugdan at pakinggan ng Diyos? O mayroon na ba kayong panalangin na dininig ng Diyos? O bakit wala na? Tumahimik na. O isishare nyo mamaya ha? Pagkatapos ng misa, yung mga panalangin ninyo na dininig ng Diyos. Amen? So per area mamaya ha? Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, Area 5, at saka yung youth, at saka yung parents. Okay? Maliwanag? O, lalahanin na ninyo ngayon kung ano yung panalangin ninyo na dininig ng Diyos. Maliwanag? Very good. So, yan ang gusto natin, na ang ating panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos. Kaya dapat alamin natin kung ano ba ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos at Kanyang pinakikinggan. Tama, mga bata? Alamin natin yun kung ano yon. At yan ang nais iparating sa atin ng 3 pagbasa ngayong linggo. Ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ito ay klarong-klaro sa unang pagbasa. Ano ba, mula sa anong aklat ang unang pagbasa, mga bata? O, tamahimik na kayo. Mula sa anong aklat? Aklat ni Sirach. Very good. Area 2. O, natalo kayo ng area 2. O, aklat ni Sirach. Anong sinasabi dito sa aklat ni Sirach? Ito yung sinasabi, kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. So kung tayo ay naglilingkod ng buong puso sa Diyos, ang ating panalangin ay agad-agad nakaaabot sa langit. Amen ba, mga bata? Very good. Pero kulang po yon. May dagdag pa. Ito yung dagdag. Ang dalangin ng mapagpakumbaba. Alam niyo yung mapagpakumbaba, mga bata? Hindi mayabang. Hindi kayo mayabang. Di mapagpakumbaba kayo, no? Nagpapakababa kayo, no? Hindi niyo itinataas ang inyong sarili. So yan ay mapagpakumbaba. So, ang dalangin ng mapagpakumbaba, malalaman ninyo yan mamaya, no? Ay lumalampas sa mga ulap. Alam niyo yung mga ulap? Hindi niyo alam ang ulap? Yung ano sa himpapawid, yung ulap, yung puti. Lumalampas dun sa ulap at hindi tumitigil hanggat hindi dumarating sa kinauukulan. Sino bang kinauukulan ng dasal? Ibig sabihin hindi humihinto hanggat hindi dumarating sa Diyos, Panginoon. Ganyan ang nangyayari kung kayo'y mapagpakumbaba, hindi mayabang, hindi humahabak sa iba. Tapos sinasabi pa dito, hindi humihinto hanggat hindi pinapansin ng kataas-taasan. Sino naman itong kataas-taasan? Sinong pinakamataas?
Sina? Hindi ko maintindihan. Diyos Ama. Very good. Oh, naunahan na naman kayo ng area 2. Kayo ba yung nauna? Oh, totoo ba yan, ha? So, ang Diyos Ama o ang Diyos mismo, no? So, hindi humihinto na talagang pinapansin, no? Yung panalangin ng mapagpakumbaba ay pinapansin ng Diyos. Amen. So, kailangan tayo ay naglilingkod ng buong puso sa Diyos. Kayo ba'y naglilingkod ng buong puso sa Diyos, mga bata? Kung ginagawa natin ang ating mga tungkulin bilang mga Katoliko, nagsisimba ba kayo linggo-linggo? Ginagalang ninyo, sinusunod ninyong 10 utos? Oh, very good. So, naglilingkod kayo sa Diyos dahil ginagawa ninyo ang dapat ninyong mga gagawin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Oh. So, tama na. May isa na kayo. Naglilingkod ng buong puso. At hindi sapat yan. Dapat tayo ay mapagpakumbaba. At kung tayo mapagpakumbaba, naglilingkod ng buong puso sa Diyos, ang ating panalangin ay kinalulugdan at pinakikinggan ng Diyos. Amen. Ang halimbawa pa ng isang naglilingkod sa Diyos ng buong puso at mapagpakumbaba ay ating makikita sa ikalawang pagbasa. Ito naman ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay very good, kay Timoteo o area 3, no? Timoteo. So dito, ang halimbawa dito ay si San Pablo. Naglingkod ng buong, hindi lang buong puso, kundi buong buhay niya. Kaya dito sinusulat na niya, o sinulat niya kay Timoteo, na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa buhay. Dahil alam ninyo mga bata, nung una, kapag tayo mga Kristiyano, tayo ay itinuturing na mga kriminal. Kaya yung mga tao noon, ay mga Kristiyano noon, ay nagtatago, hindi nila sinasabi na sila'y mga Kristiyano. Dahil kapag malaman na sila'y mga Kristiyano, anong gagawin sa kanila? Anong gagawin? Patay. O, ito ngayon mangyayari kay San Pablo. Anong tawag niyan? Death sentence. Anong tawag nun? Bibitayin siya. Tama? O, kita mo, naglingkod siya sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi lang buong puso. At siyempre, dahil alam niya na siya ay naglingkod ng tapat sa Diyos, sinabi rin niya dito, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kapag ganyan tayo ay naglilingkod ng buong puso sa Diyos. At dahil alam niya yon, siya ay bibigyan ng gantimpala. Alam niya na kakamtin niya ang korona ng pagtatagumpay. Nasabi niya, ibibigay sa kanya, ngunit hindi lang sa kanya. Kita ninyo, mapagpakumbaba. Si San Pablo, nakita nyo? Hindi lang yung sarili niya ang iniisip niya. Kapag yung sarili lang natin ang iniisip natin, hindi tayo mapagpakumbaba. Iniisip niya ang lahat. Kundi
sa lahat, sabi niya, na nananabik sa muling pagdating ni Kristo. So ganyan si San Pablo, naglingkod ng buong, hindi lang buong puso, kundi buong buhay niya, at siya ay mapagpakumbaba. Kaya ang kanyang panalangin ay kinalulugdan at pinakikinggan ng Diyos. Ngayon sa Ebanghelyo naman, mayroong nanalangin na nagpakababa at mayroong nanalangin na nagpapakataas. Sino yung nanalangin? Sino ba yung dalawang pumunta sa templo para manalangin? Sino-sino yon? Pariseo at publikano. Oh, very good. Sumasagot kayo lahat. So, doon sa dalawa, sino ang nanalangin na nagpakataas? Very good, Pariseo. Yun naman ay kitang-kita sa kanyang panalangin. Ano ba yung sinabi niya sa panalangin? Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako na hindi ako katulad ng iba. O kita mo, itinaas na yung kanyang sarili. Hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw. O, hinamak na yung iba. Magdaraya, mga ngalunya, at pati itong mga publikanong itong narito. So, ang tingin sa sarili ay matuwid, kaya itinaas ang kanyang sarili at hinamak ang iba. Masabi natin na siya ay naglingkod din ng buong puso sa Diyos dahil ginawa niya ang dapat niyang gawin. Ano bang sinabi niya mga ginawa niya? Siyempre, sinunod niya yung 10 utos. Dahil ang wag magnakaw, wag mangangalunya, wag magdaraya ay sinasabi yan ng 10 utos. At ginagawa rin niya ang iba pang mga ginagawa ng religious practices ng mga Hudyo. Ano yon? 2 beses nag-aayuno, 1 linggo, at nagbibigay ng ikapo ng kanyang kinikita. Naintindihan ba ninyo mga bata? Aba, naintindihan nila yung ikapo. Nagbibigay ng suporta sa Diyos o sa simbahan. Okay? So, yan. Masasabi natin na siya'y naglingkod din sa Diyos. Kaya lang, ang problema, siya ay nagpakataas. Maliwanag, mga bata? Oo po daw. So, yung isa naman, sino yung isa? Publikano. Anong sabi niya sa kanyang panalangin? O Diyos, mahabag po kayo sa akin isang makasalanan. So dapat ganyan ang ating attitude sa pagdarasal o panalangin. Dapat simulan po natin ito sa pagtanggap sa ating sarili na isang makasalanan at kailangan ng habag at awa ng Diyos. So siya ay nagpakababa sa kanyang panalangin. At yan ang nagustuhan ng Diyos. Dahil doon sa dalawa, sino ang kinalugdan ng Diyos sa panalangin? Yung very good. Ang publikano. Dahil sabi ni Lord, ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. Ibig sabihin, ibagsak. Yung panalangin mo, imbes na tataas, ay ibababa.
Subalit yung nagpapakababa ay itataas. Ganyan ang nangyari kung sa panalangin tayo ay nagpapakababa. Itataas ang ating panalangin sa Diyos. So tandaan natin mga kapatid, kung kayo nagtatanong ng panalangin na kinalulugdan ng Diyos at kanyang pinakikinggan, ito ay panalangin ng isang naglilingkod sa Diyos ng buong puso at nagpapakumbaba. So ganyan ang gagawin ninyo mga kapatid. Magpakumbaba kayo, maglingkod ng buong puso sa Diyos. At siguradong ang panalangin ninyo ay kalulugdan at pakikinggan ng Diyos. Ipahayag na po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Ako sa iisang Diyos, Amang makapangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita, at sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmumula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagkadiyos ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama, at pariritong muli puspos ng kaluwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at na Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang iglesyang banal, katolika at apostolika, at sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipinanunumbalik mo kami mulit muli sa iyong piling, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming maging mabuting kinatawan ng iyong pagpapatawad, pakikinig at pagkaligtasan. Kamay dumadalangin ang aming tugon. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Maging mapagbantay at mapanuri nawa kaming iyong simbahan laban sa kasalanan. Gawin mo kaming laging tapat sa iyo sa aming bawat salita't gawa. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Liwanagan mo ang mga lingkod bayan sa iyong katotohanan upang ang kanilang bawat gawa at kaisipan ay manatili sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Alalayan mo't pagyabungin ang lahat ng mga misyonero at kami ring mga natitipon ngayon, upang ganap kaming makapaglingkod sa iyong kaharian ngayong ginugunita namin ang World Mission Sunday. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami.
Tanggapin mo ang aming mga kapatid na yumao sa iyong kalwalatian sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, sa iyong awa at katarungan, hindi ka napagod na kami mahalin sa kabila ng paulit-ulit naming pagtalikod sa iyo. Tulungan mo kaming maging katulad mo sa aming paglalakbay dito sa mundong ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at manunubos magpa sa walang hanggan. Amen. Umawit ha. Umawit. Kami doon. O mga bata, lakasan natin yung pagkanta. Walang lyrics. Lyrics daw, wala. Walang lyrics, Mons. Ayun. O mga bata, umawit tayo ng malakas. Ang taas na naman. Umaakyat sa kalangitan, Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan mo sa... Tapos na naman ni Kuya, hindi na nakakuha ang mga bata. Sabi ko mag-minus siya eh. Ang taas na naman. Sa iyo, Ate Neng, mataas. Ang tinapay at handog ng bayan mo sa sumasambot ng mahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, mga bata, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, O Santo, Santo, Panginoon
Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian, Religyoso at mga laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, at lahat ng mga banal, si Apostol San Andres, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At ngayon, manalangin tayo sa Aba, alinsunod sa itinuro ng ating Panginoong Jesus. Umawit po tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong Harian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga bata, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Umawit tayo, mga bata. Dero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libo
maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Tataas tayo. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, mga bata, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang prayer for my parish. Almighty God, my parish is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if I am. It will be holy if I am. Its pews will be filled if I help fill them. It will do great work if I work. It will be prayerful if I pray. It will make generous gift to so many causes if I am a generous giver. It will bring other people into its worship if I invite and bring them. It will be a parish of love and unity, of fearlessness and faith, of compassion and service, if I, who make it what it is, am filled with the same qualities. Therefore, with the help of God, I will dedicate myself to the task of being all things that I want my parish to be. Bless my journey, Lord God, that I may follow Jesus and build the church of your glory. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Today is World Mission Sunday. While only a few actually go to the missions to serve, all of us are called through our baptism to support the church missionary work by our prayers, mortifications, and financial contributions. Get your Mission Sunday envelopes from our greeters and collectors and remit your donations to the parish office. Come and visit the flea market ni Andrew, tulong sa misyon at the Kalinga ni Andrew Mini Pavilion and Schoolhouse. Proceeds will be allotted for the support of World Mission Sunday and our parish social services. Let us celebrate the love and mercy of the Lord. Come to our kumpisalang bayan on October 27, Thursday, from 5 o'clock p.m. to 8 o'clock p.m. Experience the Lord forgive us, heal us, and reconcile us. Let us pray for our dearly departed and remember them in our Mass intentions this month of November. You may get prayer envelopes from the greeters and collectors or at the parish office. Fill them out with the names of your deceased relatives and friends and drop them with your love offerings at the prayer box near the sanctuary. Lastly, let us listen to Mr. and Mrs. Torres of the Marriage Encounter Group. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mac Torres at kasama ko po ang aking asawa na si Cecil, na miyembro ng Marriage Encounter ng St. Andrew the Apostle Parish. Kami po ay naririto upang anyayahan ang lahat ng mga kasal na mag-asawa sa nalalapit na Marriage Encounter Weekend Seminar. Alam naman po natin na ang tungkol sa pag-aasawa ay hindi tinuturo sa paaralan. Hindi rin po ito isang talento na pwedeng ipagsanay. Kung kaya't ang Marriage Encounter Weekend ay dinisenyo upang matulungan ang mag-asawa na higit pang pagyamanin at pagtibayin ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga problema at pagsubok sa buhay. Ito rin ay isang paglalakbay ng dalawang taong pinagbuklod ng Diyos. May kaiba man, ngunit pinag-isa upang tuklasin pa ang kadakilaan ng kanilang pag-ibig sa isa't isa.
Kaya kayo po ay aming inaanyayahan na dumalo sa Marriage Encounter Weekend Seminar sa darating po na ika-26 hanggang ika-27 ng Nobyembre. Ito po ay buong pusong inihahandog ng libre na mga mag-asawa na natulungan at naging inspirasyon ang weekend na ito sa kanilang pagsasama. Para po sa application form at iba pa pong impormasyon, maaari po kayong pumunta sa ating parish office. Maraming salamat po. So yung mga kasal na po sa simbahan, samantalahin po natin ito. Maganda itong programang ito. Makakatulong po sa inyong mga mag-asawa upang pagyamanin para yumabong ang inyong pagsasama sa pag-ibig at katapatan. So patuloy pa rin ang aking papasalamat sa lahat ng mga magulang, maliban dito sa ating mga Sunday schooler, sa kanilang dadala ng kanilang mga anak upang dumalo sa ating banal na misa tuwing linggo. Ito ay nais ng ating Panginoon na sinasabi niya na let the children come to me. Do not hinder them, because it is to such as this that the kingdom of God belongs. So kayong mga magulang, inaasahan kayong lahat na ilalapit ang inyong anak sa Kanya at isang paraan ay ilalapit ninyo sila sa Kanya sa banal na misa tuwing linggo. At later on, magbibigay kami ng guidelines sa mga gustong isama sa ating Sunday School ang kanilang mga anak. Open naman po ang ating Sunday School. Kaya tingnan naman ninyo ang produkto ng aming Sunday School. Tinuturuan yan sila kumanta. Kaya tingnan naman niyo yung mga batang lakas-lakas kumanta, no? Magaling na silang kumanta. Sa misa, tinuturuan sila ng katekismo tungkol sa mga pagbasa sa bawat linggo. Kaya tingnan naman ninyo kapag ako'y magtatanong tungkol sa mga pagbasa, yan, nagko-compete kung sino ang mauunang sumagot. Kaya ang gagaling na ng ating mga bata. Palakpakan nga natin yung mga bata natin, ang gagaling, no? So ngayon, nagpapasalamat din tayo. Tinitrain din yan sila na maging soloista. Kaya ngayon, may bago na naman tayong soloista, si Edison John Barreto. Although kailangan pang sanayin pang more training para mas maklaro ang kanyang pagbigkas. Kasi hindi gaanong klaro ang bigkas ng kanyang pagkanta. No? Kaya hindi gaanong maliwanag, pero alam naman ninyo, yung mga bata, unti-unti naman yan. No? Hindi agad perfecto. Pero ang importante lang, sanayin natin sila na kumanta sa harap ng tao at later on, we will reap the harvest of children being able to sing well in front of people. Mayroon na tayong mga ibang bata dyan na magaling ng kumanta. Kaya lang binibigyan lang natin ito ng pagkakataon ng iba para sila'y matuto rin kumanta sa harap ng mga tao dito sa misa. Ito na ngayon ang ating best in attendance. Ang ating fourth best in attendance with 8 children ay Area 1, Santiago 2. May dalawa po tayong third best in attendance. Area 2, Santiago 1, with 11 children in attendance. At ang pangalawang third ay Area 3, Rizal 1, with 11 also. And ang second with 14 children in attendance ay Area 5, San Miguel. At ang first with 19 children in attendance
ay Area 4, Rizal 2. Saan ang Area 4? Pakitaas ang kamay. Palakpakan natin uli ang ating marami sila, no? So, patuloy po kayong mag-imbita ng iba pang mga bata na dadalhin dito sa ating misa tuwing linggo. Congratulations, Area 4, no? Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At patuloy kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo at magalak dahil kung tayo ay naglilingkod ng buong puso sa Diyos at mapagpakumbaba, ang ating panalangin ay siguradong pakikinggan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa masayang awit, puri